Sa isang maliit na bayan ng Guagua, sa likod ng mga modernong establishmento at makulay na pamilihan, ay masusumpungan ang isang kwento ng pag-asa, pagsusumikap. Ito ang kwento ni Lola Maria, isang matandang babae na hindi kailanman tumigil sa paghahanap buhay sa kabila ng kanyang edad at hamon sa buhay. Ito po yung Lagyo Yunay. Mario, Kapariado, Ilang taon na po kayo, Nay? 85. Oh, 85. Sexy pa yung nanay. Bilang isang byuda at ina, si Lola Maria ay nagtatanim ng mga gulay sa kanyang bakuran upang matustusan ang pang-araw-araw na pamumuhay para sa kanyang natitirang pamilya. Ang kanyang mga kamay na pinagaspang ng kasipagan at determinasyon, mukha ng punong-puno ng marka ng mga panahon, ngunit sa likod ng mga ito ay ang kwento ng sakripisyo at hamon. Bilang isang panibagong saksi sa kanyang dedikasyon, si Lola Maria ay natutong magtinda sa merkado. Hanggang ngayon, siya ay nagdadala ng kanyang mga produkto upang ibenta. Ang kanyang mga gulay, pawang sariwa at may pagmamahal na alaga. Ngunit hindi madali ang laban. Kailangan niyang harapin ng mga hamon ng may kalusugan at kagalakan ng buhay. Gayunpaman, ang kanyang tapang ay hindi matitinag. Ang kanyang apo at anak na may pagsubok sa pag-iisip ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Sa kadalasang namamalas ang kanyang determinasyon, ito na ang tamang panahon upang lubusang makilala si Lola Maria. Kaya't hindi na kami nag-atubiling lumapit at siya'y kausapin. Ang matandang patas at patuloy na lumalaban sa buhay. Pero mga kailan ako pong banwang natin sa buhay niyo. Ay, sa kanyo, yung nakalpin talaga na nakawasalaan man. Mapananam kayo po talaga. Paano kayo pong mag-prepare po kapag pong, kanal po abak po, paano nyo pong prepare po yung panindayo po papunta po ka rin? Kaya, Kanya po rin. pupuntukan ko mo. Hindi po buntok po. Oo. Tsaka malawot ka po yung lalakaran niyo Oo. po eh. Aldol-dob siya. Oo, aldol-dol ko. Tapos po sabi niyo po, nandun po mananaman kayo po. Oo, urenta namin ko. Hindi kayo rin po yung gana-gana po mag-asikaso po. Mag-prepare niyo po, halimbawa po yung pamanuli niyo po, makanano yung pong paglele po yung gamit niyo. Wala ko yun, gusto mabili ko ken, makanyanam. Pangayabak. Pangayabak managtalo. Ako'y ka natin. Dagdag yun naman po kanta. Oo. Tapos po, kinari po, kayong pamanuli po, atin kayo pa pong gawan po maliban po kayo tang pamagtindayo po. Ala na po ka. Ala na kanito. Painawa na ako. Mga namo po, tapos painawa na po na eh. Kaya naman pong kayo po, kaya naman pong panakitan nyo po, may lalabas nyo, alalabas nyo na yung Oo, labas kaya alo doon pamangan. Nyay te, kamasedon. Ang panakitan mo po, Nay. Ay, panakitan ko. Ditak mo, na kaya. Kanina na ikaw ang 50 ko. king pati nga po niya po sa abi niya po sa mga po mami kahit po hanggang magkano po abi niya po ka rin. Simula dati pa po, mag-obra na ka po ka rin. Bayo pa po pandemic. Hindi naman po kayo pinagbabawal doon, Nay. Liyo po sana kakayon. Pero pilan na po rin anak niyo po ngayon. Anam do. Anam na po Uneng anak niyo. takalaud na lo. No ka rin lang At po. tila masubati si. Mas bati po.
Nakuha niyo po yung probinsyayo talaga mas batiya po. Aliya, keti, dila-dila. Kaya ko po Oo, talaga kaya may kung panganak. talaga mga rita mga isa akong bisaya. Kasi matide, pinabi, hanggang makanyang kumo. Takala pa naman more, sasaw pa tao ka na kung timuhi kong estudyante. Alusal doldo, takal ko bigyesaw ka na. Pero aliyo po pupuntalan kay Ay, adi ko lo, siyempre pakadayan mo pa masay mo. Saan po ba, hindi niyo po naisip na, na ako bisa, mapagal na ako po. Ay, Alip. ala kung isipan ka to, basta ka, mga dito, ginukol, Diyos ko, Opo. maraos ko sana ngayon, kaya pati nga po, ngayon pa bukas, isang pupunta ang ibitin. Poren, dugo sasaw pa na ako, pati pa nga di ko la naman, hindi, netong la namang makadikeng, kanakong katawan at kanakong kabiyayan kinuha. Lalo po yung guy, peka masakit po, kaya nasa niyo po. Wala na ako man ni kasakit yung masipag ko eh. Katalsak ko. Bamulot ko mukin pa rin. Bakay karatang ko tanan ko. Matyaga kayo po. Nuwa, talaga. matyawa. Talagang tiyaga mong gagawin ko. Nano yun po yung nasabi yun, para king aliwa na, sa edad yun po, agyuya po po. Nano po yung nasabi yun king aliwa? Di ba yung ko mamakasa, ulit din tengari. At ilo kaya ngaluang bansa. Malulungunos kay Correlo. Opo. Payariyan yung kay Kongkurso. Opo. Dahil ko mamakasa. Kanita naman din may gastos dampong na ipagal. Hindi pa sulit ba king maligaya na king diyan. At sa puntong ito kami nagkaroon ng maikling pag-uusap at nagbigay ng ilang katanungan sa mga taong nakapalibot kay Lola Maria hinggil sa araw-araw niyang pagtitinda. Maria po, may ngaltoldo na pong pamagtinda po kayo. Magtinda na? Opo. O yan, matyaga yung iba magtinda, no? Uling diyang masakitin ka eh. Minsan, abutanan din pera. Abutanan din pama, unan mga ka na. Igada kayo. Pwede nga nga, ito kaya. King po kayo po, king, balutakan po natin na pong edad po. Nano po yung kayo po? Wow, li, ding anak na ding anak na. Kumbawa na din na magtinda, uling kasi siya talaga puntok tatakas yun. Kay, inip ka ako naging bali, ya magtinda yung makanya. Ayun, kaya na. But, kung iya magtinda yan, magwala yung karela, anong magkaya. Hindi lamang siya nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho siya dahil isa siyang ina na may pagpupursiging ilaban ng mga araw na kasama ang natitira niyang pamilya. Si Lola Maria ay magiging tagapagturo at munting paalala ng mga tradisyon at kultura. Ang kanyang mga karanasan sa buhay na maaari niyang ibahagi sa mga mag-aaral kagaya namin. Kwento ni Lola Maria ay halimbawa ng pag-asa, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang mga sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, nadarama ang pagmamahal na kanyang itinataguyod para sa kanyang pamilya. Araramdaman nyo kay Naldo yung akakiting Nanay Maria na maglakad kalaot na papupala ng lalakaran. Kaya, tambalan siyempre, tapong malulunos kang kaya ulit po matuwa ng magbiyaya pa po papunta Guago. Kung nayamin na naman po kasi ayawat po din kayo, kasanayan na napunta ko kayo. Sa bawat pagdaan ng mga araw, si Lola Maria ay patuloy na nagtatanim, hindi lamang ng mga gulay, kundi pati na rin ng binhi ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay malaking bagay upang mamulat ang ating mga mata sa kalaliman ng akala nating mga simpleng bagay na sa kahit anong yugto ng buhay, ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa ating pagsisikap at pagmamahal. Sa kanyang makabuluhang talambuhay na ito, nahahawi ang ulap ng panghihina at pangamba. Si Lola Maria ay hindi lamang isang lola, siya rin ay isang simbolo, isang bayani sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang determinasyon at pag-ibig sa pamilya ay nagbibigay liwanag sa ating landas. Mula sa matibay na loob ni Lola Maria,
ating natutunan na ang hirap ng buhay ay hindi hadlang upang ipagpatuloy na ang laban. Sa kanyang kwento, tayo ay naantig at nahikayat. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, samahan ng determinasyon, kalakip ng taimtim na panalangin. Ito ang kwento ni Lola Maria. Ito ang kwento ng bawat Pilipino. At sabihin